Sa isang parke habang lumulubo ang araw, hinawakan ko ang kamay ng isang estrangherong Pilipino, sa pilitan ko itong hinila papasok sa aking damit, sa likod. Ang matinding sakit na tumusok sa aking likod ay napatangay sa aking pagiging mapanukso. Nakamulat ang mga mata ng laki, tila bato sa pagkabigla. Hindi ko na pinansin maging ang mga tingin ng nga taong nagdaraan. Paano nangyari ang lahat ng ito? Nagsimula ang sagot mula sa tradyang naganap sa entablado. Sa Krakow, Poland. Sa labas ng siyudad, nakatayo ang isang bahay na may pulang tisa. Iyon ang aking kinalakihan. Ang malawak na hardin ay may ilang matatandang punong kastanyas, na parabang napatpat ako sa isang librong pambata. Bilang na isang anak, ang manson na iyon ang buong mundo ko. Ang aking ama ay isang negosyante sa real estate sa sentro ng Krakow. Mahigpit siya ngunit malambot sa akin. Ang aking ina ay dating ballet dancer na sumayaw sa isang kilalang European ballet troupe. Matapos magretiro, nagtuturo siya ng mga batang mananayaw sa bahay. Unang beses kong bumisita sa Opera House kasama si inay nung talagas ng aking ika-6 na karawan. Umupo ako sa mga pulang upuan at matamang tinitigan ang madilim na entablado. Nang lumiwanag ang mailaw, biglang kumislap ang mundo. Ang nga eleganteng galaw nga mananayaw, ang kuwentong nakikisama sa musika, sa katahimikan na napapahinga sa mga manunod, nangingini ang buong katawan ng bata kong sarili. Balang araw, gusto kong tumayo sa entabladong giyon. Tahimik kong bumulong sa aking dibdib sa edad na 6. Pauwi ko, masigasig kong ginaya ang nga galaw ni inay sa sala. Ang aking nga habang ay hindi pa maganda, ngunit hindi siya tumawa at hinawakan niya ang aking kamay. Camila, ang balit ay hindi lang basta paksasayaw. Ito ay sining na ipinapahaya sa pamamagitan ng puso. Ang nga salitang iyon ni inay ay nananatili pa rin sa aking tainga hanggang ngayon. Sa taksibol ng aking ika-7 taon, nag-ayos si Itay. Napasok ako sa pinakaprestihiyosong paralan ng balet sa Krakow. Lahat ng gaguro ay dating sumayaw sa harap ng entablado. Mas mahapit ang pagsasanay kaysa sa aking inaasahan. 4 na oras araw-araw, at 6 na oras sa araw ngang pahinga ang naghihintay sa akin. Mula sa mga pangunahing pli hanggang sa mga teknik ng paglukso at pagikot, lahat ay masusing itinuro. Kailangang pepektohin ang bawat galaw bago makapatuloy sa susunod. Sa unang ilang buwan, talagang nahirapan ako. Laging masakit ang mga daliri ng aking paa, at hirap akong makatulog sa gabi dahil sa pagod ng aking mga kalamnan. Gayunpaman, ang pag-asang makatayo sa entablado ang bumuhay sa akin, at nakakagulat, mas mabilis akong lumakas kaysa sa ibang nga bata. Sabay-sabay na sinabi ng gaguro na mayroon akong likas na talento. Sa taglagas ng aking ika-9 na taon, sumali ako sa aking unang lokal na kompetisyon sa sayaw. Ang resulta ay pinakamahusay. Ang sertipiko mula sa panahong iyon ay nakasabit pa rin sa dingding ng aking kwarto. Sa unang pagkataon, nang makita ni Itay iyon, seryoso niyang kinilala ang aking pangarap. Dito na masisimula, Camila, layunin mo ang mas malaking entablado. Sa isang salita niya, lalo pang humigpit ang pagsasanay. Unti-unting nakaroon ng hindi nakikitang pader sa pagitan ko at na aking mga kaibigan sa paralan. Pagkatapos ng klase, habang naglalaro ang lahat, ako ay laging nasa studio ang pagsasanay. Sa mga weekend, naklalakbay ako sa iba't ibang lugar para sa mga kompetisyon at pagtatanghal, at ang normal na buhay ay unti-unting lumalayo. Ang mga kaibigan na una kong nakita na may pagtataka ay unti-unting lumayo. Naging para akong tao mula sa ibang mundo. Dumami ang nga araw na hindi ako iniimbitahan sa nga birthday party. Nasanay na rin akong kumain mag-isa. Gayunpaman sa entablado, para akong nasa ibang mundo. Kapag lumiwana ang mga ilaw at tumuktok ang musika, ang kalungkutan at pagod ay nawawala. Ang palakpakan ng mga manunod, ang pakiramdam ng tagumpay kapag nakagawan ng perpektong galaw, iyon lamang ang pinakamahalagang bagay sa mundo para sa akin. Nang ako ay nasay 3 taon ng paralan, nanalo ako sa European Youth Dance Competition. Mula noon, tinawag ako ng mga pahayagan sa Poland na henyo ng entablado. Ipinamamalaki ako ni Itay, ngunit kasabay nito ipinatong niya sa akin ang isang mas mataas na hamon. Maging isang mananayaw na mas mahusay kaysa kay inay. Ang bigat na iyon ay minsan ay nakakasakal. Pagkagising sa umaga, ang pagsasanay ang nasa isip ko. Kahit sa pagtulog sa gabi, ang magalaw sa susunod na araw ang nasa aking isipan. Maging ang simpleng pausap sa mga kaibigan ay hirap na akong gawin. Nang pumasok ako sa high school, lalo pang humigpit ang sitwasyon. Sa paralan ng sayaw, pumasok ako sa isang seryosong kurso na naglalayong maging profesional na mananayo. Araw-araw, 1 oras o higit pa ang pasasanay. Pagkatapos ng klase, agad akong pumupunta sa studio.
Sumasayaw ako hanggang 10 gram gabi, at nangingini ang aking mga paa-pauwi. Sa mga weekend idinagdag pa ang individual na pagtuturo at papapalakas ng katawan. Araw-araw ay wala akong pahinga. Gayunpaman, masaya ako dahil nararamdaman kong lalong gumagaling ang aking sayaw araw-araw. Ang aking kakayahan sa pagpapahaya sa entablado ay tiyak na lumalim. Sinabi ng gaguro na malapit na akong makatayo sa entablado sa Europa. Nang marinig ko ang nga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Lalo akong tiwala sa aking teknik ng pag-ikot. Mula sa sunod-sunod na pag-ikot hanggang sa malalaking paglukso, perpekto kong nagagawa ang bawat galaw. Ang pakiramdam na parang walang bigat habang umikot ang aking katawan sa hangin, ang perpektong balanse sa paglapak, lahat ng ito ay tila likas sa akin. Ang ibang na estudyante at maging ang nga guro ay napapasigaw sa pahanga tuwing nakikita ang aking pag-ikot, ngunit hindi ko inakala na ang tiwalang iyon ay magiging lason. Sa unang bahagi ng taglagas ng aking 3 taon sa high school, papalapit na ang European Youth Dance Competition. Sa huling araw ng buong pagsasanay, hindi maganda ang aking pakiramdam. Gayunpaman, bilang isang perfectionist, hindi ko kayang sabihin na titigil ako sa pagsasanay. Pakiramdam ko mas madulas ang sahig ng studio kaysa sa karaniwan, ngunit hindi ko masyadong pinansin ang kakaibang pakiramdam na iyon. Sa huling FOET, pumasok ako sa isang mapanganib na serya ngang pag-ikot. Tulad ng dati, kumuha ako ng momentum at pinaikot ang aking katawan. Lahat ay perpekto hanggang sa sandaling ibinuka ko ang aking mapaa sa hangin. Ngunit sa sandaling ng paglapa, dumulas ang aking kanang bukong-bukong sa sahig. Ang pagkabigla ng pagbaksak sa sahig sa teknik na iyon na hindi ko pa kailanman nabigo ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang mapurol na tuno ang umalingaw-ngaw mula sa aking bukong-bukong, at kaagad pagkatapos ay sumunod ang matinding sakit na hindi ko na makayanan. Tapos na ang lahat, ang tanging salitang paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Sa emergency room, nagpa-x-ray ako at naghintay sa resulta ng masusing pagsusuri. Hindi ko matanggap bilang realidad ang nga doktor na nag-uusap ng seryoso. Ang diagnosis ay bahagyang punit sa ligamen ng kanang bukong-bukong at pinsala sa cartilage. Agad na isinagawa ang operasyon kinabukasan. Nang magising ako, balot ng spleen ang aking bukong-bukong. Nakaupo sa tabing ang aking unan sina Itay at Inay. Namumula ang nga mata ni Inay at si Itay ay tahimik ng higit sa karaniwan. Sinabi ngang doktor na matagumpay ang operasyon, ngunit ipinabati din niya na aabuting ng hindi bababa sa 6 na buwan para sa kumpletong pagaling. At pagkatapos nun, baka hindi na ito bumalik sa dati. Ang nga salitang iyon ay isang nakamamatay na sentensya para sa isang mananayaw na naglalayong maging profesional. Nang magsimula ang pagsasanay para sa paggaling, sa unang pagkakataon, nalaman ko ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang maaraw ngang unti-unting pagbabalik ngang pakiramdam ngang paglalakat ay mas mahirap kaysa sa aking inaakala. Higit sa lahat, ang kakaibang pakiramdam na nanatili sa aking bukong-bukong ay patuloy na napapahirap sa akin. Kahit na nakalakat na ako ng normal, alam kong may kakaiba na hindi na tulad ng dati. Ang pagkabigo sa paikot, ang pinakapaborito kong galaw, ay hindi lamang isang pinsala. Ito ay isang pangyayari na napayanig sa aking buong pagkatao. Hindi ako isang henyo sa entablado, kundi isang batang babae lamang na nasaktan. Ang pagtanggap sa katotohanan iyon ang pinakamahirap. Matapos lumabas sa ospital, nanatili ako sa bahay, natakot akong pumunta sa studio. Maging ang pagbukas ang libro ang balet ay kinatatakutan ko. Tinitinan ko ang nga punong kastanya sa hardin sa labas ng bintana at pinadaan ko ang nga araw. Kung wala ang balet, sino ako? Sa unang pagkakataon sa aking buhay, lumitaw ang tanong na iyon sa aking dibdib. Paulit-ulit na sinabi ni Itay, makakabangon ka? Ngunit ang masalitang iyon ay lalong napabigat sa akin. Habang hawa ang aking kamay, sinabi ni Inay, hindi lahat ng bagay ay sayaw, ngunit para sa akin, ang balet ay talaga ang lahat. Sa paglipas ng ilang buwan, may isang bagay akong napatanto. Ang aking buhay ay may saysay lamang sa entablado. Wala nang natira sa akin nang lumayo ako sa entablado. Wala akong mga kaibigan, walang libangan, at ang balet lamang ang aking pangarap. Hindi ko kayang isipin kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap noon. Lumipas ang 2 buwan mula nang magsimula ang pagsasanay para sa pagaling. Gayunpaman, hindi ko kayang talikuran ang aking pagmamahal sa balet. Sinabing doktor na bawal pa rin ang matinding galaw, ngunit ang pagtatalaga sa bahay ay nakakasakal sa aking dibdib. Lalo na sa gabi, mahirap. Tuwing nakikita ko ang sarili kong sumasayaw sa entablado sa aking pagtulog, bigla akong nagigising.
Paulit-ulit akong nabibigo sa pagkakaiba ng panaginip at realidad. Sa palagay ko, nalulunod ako sa pagitan ng pangarap at realidad noon. Isang linggo ngang hapon, lumabas ako ng bahay nang walang bantay ang aking nga magulang. Nagpunta ako sa paaralan ng balet na dating pinapasukan ko. Dahil holiday, halos bukas ang studio. Naglakad ako sa pamilyar na pasilyo, sinusuportahan ang aking sarili. Ang pamilya na amoy ng matamis na bulaklak at pawis ay sumingaw sa aking ilong. Ang amoy na iyon lamang ay nagpabigat sa aking dibdib. Binuksan ko ang pintong pinakamaliit na studio sa dulo. Nang makita ko ang aking sarili sa salamin, kinapos akong hininga. Tanggal na ang splint, ngunit ang aking mapa ay maingat pa rin at ang linya ng aking balikat ay hindi na kasing lakas ng dati. Gayunpaman, hindi pa rin ako sumusuko. Inilagay ko ang aking kamay sa dingding at sinubukan kong gawin ang pangunahing plie. Noon narinig ko ang mga boses mula sa katabing kwarto. Sa simula, na kunwari akong hindi ko pinansin. Ngunit nang marinig ko ang aking pangalan, hindi ko na kayang takpan ang aking tainga. Kawawa naman si Camila, pero sa totoo lang, medyo nakatulong din iyon, di ba? Kung nandun siya, mananatili tayong extra lang. Ang boses na iyon ay kay Veronica. Siya ang batang laging nasa lilim ko sa parehong baitang. Biglang nanlamig ang look ko. Ngunit ang tunay na pakabigla ay ang nga sumunod na salita. Pero aksidente lang ba talaga iyon? Sabi ni Patricia, sinadya raw niyang lagyan ng tubig ang sahig noon. Isang boses ng ibang babae ang sumunod. Sa sandaling iyon, parang huminto ang aking paghinga. Impossible, isang pagdududa ang pumasok sa aking isip. Kasabay nito, unti-unting bumalik ang kakaibang pakiramdam noon. Si Patricia mismo ang nagsabi niyan. Talaga? Nangingini ang boses ni Veronica. Oh, humingi raw siya ng tulong sa tagapaalaga, dagdag pa ngang isa. Sinabi niya raw na sinadya niyang lagyan ng tubig ang sahi sa oras ng pagsasanay ni Camila, kahit alam niyang madulas iyon, dagdag pa ngang ikatlong boses. Si Patricia, siya ang junior na laging nagsasabi na idolo niya ako at sumusunod sa akin, siya rin ang unang lumapit at bumati sa akin tuwing nakakakuha ako ng gantimpala sa mga kompetisyon. Talaga bang nagawin niya ang ganoong karumal-dumal na bagay? Bakit niya ginawa iyon? Dahil sa inggit, di ba? Hindi siya nakakuha ng magandang papel dahil sa iyo. Camila, sagot ng ibang bata. Ngayon nawala si Camila, si Patricia ang napili para sa pangunahing papel. Patuloy pa ang usapan, ngunit hindi ko na kayang pakinggan pa. Lumabas ako ang studio ng walang ingay at nagmadali papunta sa lababo. Ang mukha ko sa salamin ay maputlang-maputla na parang papel. Ang pakiramdam na ang lahat ng pinaniwalaan ko ay gumuho sa isang iglap. Malinaw na lumitaw ang mukha ni Patricia. Laging malambot siyang ngumingiti at nagsasabi, idolo ko po kayo. Kung isipin ko ngayon, may mapalatandaan pala na dapat kong napansin. Ang madilim na tingin na ipinakita niya sa maikling sandali tuwing nakakatanggap ako ng gantimpala, napaka-inosente ko nun. Pag-uwi ko, wala akong nasabi. Tinanong ako ang aking magulang kung saan ako napunta, ngunit sinabi ko lang na naglakat-lakat ako. Sa hapunan, hindi nawala sa isip ko ang usapang iyon. Kung hindi talaga iyon aksidente, ang Mundo NG Ballet na minahal ko ay ganun pala kalupit. Isang buwan pagkatapos, nakaroon ng unang audition para sa pagbabalik ko. Maliit na papalang iyon, ngunit para sa akin, ito ay isang mahalagang pagkakataon. Ngunit sa sandaling dumating ang bahagi ng paglukso, nanigas ang aking buong katawan. Hindi gumagalaw ang aking mapaa. Sa huli, wala akong nagawa kundi bumaba sa entablado. Hindi ko makakalimutan ang kahihiyan na iyon habang buhay. Pag-uwi ko, sa unang pagkakataon, isinumbong ko ang lahat sa aking mga magulang, na ang aksidente ay maaring sinadya, at nawala na akong lakas ng loob na tumayo sa entablado. Umiyak si inay ng tahimik, namula ang mukha ni itay sa galit. Hindi mo na kailangang makisalamuha sa ganoong uring ng tao. Ngunit kung iwan ko ang balet, wala nang matitira sa akin, wala akong kaibigan, walang libangan, at ang balet lamang ang aking pangarap. Ang sabihing iwanan ang mundong iyon ay katulad ng pagkawalan ng dahilan para mabuhay. Mula noon, namuhay ako ng walang direksyon. Pagkatapos ng klase, hindi ako umuwi sa bahay at naglalakat-lakat sa bayan ng walang patutunguhan. Naging kaugalian ang paglalakat ng walang direksyon, at napansin ko na lumubog na ang araw. Sa paglipas ng panahon, unti-unti akong nakbago bilang ibang tao. Naalala ang aking magulang, ngunit ako mismo ay hindi alam kung paano ito pipigilan. Isang araw pagkatapos ng klase, nakita ko ang isang grupo ng magkabataan na kasing edad ko sa parke malapit sa paaralan. Tila sila ang batang araw-araw na nagtitipon doon pagkatapos ng klase. Sa simula, balak ko silang lampasan.
Ngunit isa sa kanila ang lumapit at nagsalita, ikaw ba yung sikat na bata sa balik? Umiling ako. Ngunit alam na nila kung sino ako. Nakita kita sa pahayagan, bakit ka narito? Si Dahlia ang sentro ng grupong iyon. Halos kasing edad ko lang siya, ngunit mukha siyang mas matanda. Mayroon siyang maikling buhok, makapal na makeup, at diretsong pananalita. Umalis ka na, di ba? Hindi ako nakasagot sa kanyang diretsong tanong. Okay lang, huwag mong alalahanin. Lahat ng naririto ay may problema, sabi ni Dahlia. Tumango din ang iba. Agad kong naramdaman na bawat isa sa kanila ay may pinagdaraanan. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, nakasama ko ang mga estrangherong kasama. Sa unang ilang araw, nausap lang kami. Tungkol sa paaralan, pamilya, at mga pangarap sa hinaharap. Ngunit unti-unti, nahawa ako sa kanilang kapaligiran. Pinili ko ang maikling damit sa halip na mahahaba, unti-unting kumapal ang aking makeup, ang pinakamalaking pagbabago ay ang paraan ng aking pananalita. Nawala ang aking dating magalang at maingat na pananalita. At naging walang pakialam ang aking pagsasalita. Walang kamalay-malay kong gumagawa ng muha na parang walang pinapansin. Napansin ng aking nga magulang ang pagbabago ko, ngunit hindi sila direkta sa akin. Sa paralan, nanatili akong tahimik at huwarang estudyante. Ngunit pagdating ng dilim, nagiging ibang tao ako, parang dalawang mukha ang naninirahan sa isang katawan. Nagpatuloy ang dobleng buhay na iyon sa halos isang buwan. Isang Biyernes ng gabi, mas huli kaysa sa karaniwan, pumunta ako sa parke at nakita kong nagtitipon na ang mga kasama ko. May kakaibang hangin na nagpapahiwatig na mayroon silang pinaplano na nakakatuwa. Camila, tamang-tama. Kinawayan ako ni Dahlia. Anong gagawin? Hindi mo ba gusto sumama sa isang nakatuwang bagay? Walang detalyadong paliwanag, ngunit tumango ako. Sa panahong iyon, sa palagay ko, wala na akong pakialam sa anumang bagay. May isang lalaking Pilipino na nakaupo sa bench sa parke, nagbabasa ng libro. Tinitigan niya iyon. Pagkakita sa kanya, mahina ang boses na sabi ni Dahlia. Mukhang mahal ang bat ng taong iyon, di ba? Tumawa ang iba. Ngunit hindi ako makatawa. Talaga bang okay lang na gawin iyon? Tanong ko nang may pag-alinlangan. Ngumiti si Dahlia at nakibit balikat. Subukan lang natin. Wala lang iyan, may kung anong nagbabala sa loob ng aking dibdib. Simple lang ang plano. Ang ilan ay kukuha ng atensyon ng lalaki at sa pagkakataong iyon, ang iba ay kukuha ng beg. Sinabihan akong mano lang, ngunit nang dumating ang sandali, nagsimulang mahulo ang lahat. Lumapit si Dahlia, kunwari ay natatanong ng direksyon, ngunit tila may napansin ang lalaki. Inabot ng ibang bata ang bag. Sa sandaling iyon, mabilis na lumingon ang lalaki at hinawakan ang puso ng bata. Sa isang iglap, bumaliktad ang sitwasyon. Takbo! Kasabay ngang sigaw ni Dahlia, sabay-sabay na nakalat ang lahat. Ngunit hindi ako makagalaw. Hindi dahil sa aking bukong-bukong. Ang aking katawan mismo ay nanigas na parang bato. Ako lang ang naiwan sa lugar na iyon. Hindi hinabo na lalaki ang tumakas na bata, sa halip mataman niya akong tinitigan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag at binuksan ang translation app. Itinuro niya ang screen sa akin, at lumitaw ang isang maikling mensahe. Naalala ang iyong mga magulang. Isang salita lamang iyon, ngunit ang masalitang iyon ay tumusok na malalim sa aking dibdib. Wala ako masabi. Sa sandaling iyon, napatanto ko kung gaano ako kalubhandaan ang tinatahak ko. Hindi na naksalita pa ang lalaki at tahimik na umalis. Ngunit ang maikling salitang iyon ay hindi nawala sa aking puso sa mahabang panahon. Pauwi ko, tumayo ako sa harap ng salamin. Maikling damit, makapal na makeup at higit sa lahat, ang nabago kong nga mata. Amo ako na nawalan ng dating dalisay na ningning ay nakikita doon? Ito ba talaga ang pagbabagong gusto ko? Hindi ako tinanong ng aking mga magulang tungkol sa aking huling pag-uwi. Ngunit halata sa kanilang nga mata na hindi nila may tago ang kanilang pag-alala. Lalo na ang nga mata ni inay, may luha. Toto nga ang sinabi ng Pilipinong iyon. Talagang nag-alala ang aking mga magulang para sa akin. Humiga ako sa kama at tinitigan ang kisama. Nagsimulang magulo ang lahat mula sa pagtataksil na naranasan ko sa mundo ng balet. Sa proseso, naging parang ibang tao ako. Ngunit ang pababagong ito ba talaga ang gusto ko? Ang mahinahong nga mata ng lalaking iyon ay hindi nawala sa aking isipan. Kinabukasan ng paglubok ng araw, muli akong pumunta sa parke. Hinanap ko sina Dahlia, ngunit wala sa karaniwang lugar ang sinuman. Malamang ay lumipat sila sa ibang lugar matapos ang pangyayari. Sa huli, nawalan ako ng lugar na mapuntahan pa katapos ng klase. Ngunit nakakagulat, hindi ako nalungkot.
Nang tignan ko ang bench, nakaupo doon ang Pilipinong lalaki, sa parehong lugar kahapon. Nakatitik siya sa librong hawak niya. Sa isang iglap, gayon pa man, lumapit ako sa kanya. Napansin yata ng lalaki ang aking presensya at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. At muli, kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang translation app. Isang salita lang ang lumitaw sa screen, umuwi ka na. Mas direkta ang salitang iyon kaysa kahapon. Kaya't sumalungat ako sa salitita. Wala kang karapatang utusan ako. Umupo ako sa lugar na iyon, nakatitik sa lalaki. Maliit na bumuntong hininga ang lalaki at tahimik na ibinalik ang tingin sa libro nang walang sinasabi. Ang katahimikan lamang ang umiral. Noon, biglang tumuso ang matinding sakit sa aking likod. Parang tinusok ng karayom, at may pakiramdam na parang nasusunog. Hindi ko maiwasang mapasinghap at ipinulupot ko ang aking kamay sa likod. Ngunit hindi maabot ng aking daliri ang masakit na bahagi. Lalo pang lumakas ang sakit. Tumayo ako mula sa bench at nagpagulong-gulong habang ipinupulupot ang aking katawan. Nagmamadaling umangat ang lalaki, mukhang gulat at may sinasabi sana. Ngunit dahil hindi sila nakakaintindihan, mukhang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ko nakaya. Hinawakan ko ang kamay ng lalaki at ipinulupot sa aking damit. Nagulantang ang lalaki at sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay. Ngunit desperado akong kumapit. Pakiusap, masakit. Sa wakas ay naunawaan niya ang sitwasyon. Maingat na hinanap ng lalaki ang aking likod. Maya-maya, kinurot niya ang isang bagay sa kanyang daliri at mabilis na hinila. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang sakit. Natural na bumuntong hininga ako sa ginhawa. Ang ipinakita ng lalaki ay isang maliit na puyutan. Nakapasok ito sa pagitan ng aking damit at tinuso ang aking likod. Naalala ko ang pauli-uli na sinasabi ni inay nung bata pa ako. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit niya laging sinasabi na magsuot ng mahahabang manggas. Matapos alisin ang puyutan, muli niyang ipinakita ang screen ng translation app. Mapanganib ang maglakad mag-isa na ganyan ang suot mo. Hindi iyon pangangaral o utos. Naramdaman ko lang na naaalala siya. Walang kamalay-malay akong sumagot sa Ingles. Hayaan mo ako, hindi mo kailangan maalala. Ito ang salitang binitawan ko para itulak siya palayo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang mukha ng lalaki. Naintindihan niyo po pala ang Ingles. Buti na lang. Kahit hirap na Ingles, naintindihan ko ang ibig sabihin. Sobra akong nagulat kaya napatawa ako. Talagang matagal na mula na huli akong tumawa na ganyan kasaya ang isang tao na nakakausap ko lang sa pamamagitan ng translation app. Salamat, taos puso kong sinabi. Hindi lang dahil sa patanggal niya ng pukyutan, kundi para sa pag-alala niya sa akin. Ngumiti ang lalaki at kumawi at muling napakita ngang isa pang mensahe, umuwi na. Sa pagkakataong ito, hindi na iyon utos. Para siyang nagmamakaawa, mula ng araw na iyon, ganap akong humiwalay kina Dahlia at sa grupo. Nalaman ko ilang araw pagkatapos na nagiwa-hiwalay daw ang grupo matapos ang insidente. Ngunit nakakagulat, hindi na ako pumupunta sa mga mapanganib na lugar. Sa halip nagsimula akong gumugol ng oras sa aklatan o naglalakad malapit sa bahay. Dahil ang mga salita ng lalaking iyon ay nanatili sa aking puso. Pagkatapos ng ilang sandali, may isang kapansin-pansing anunsyo sa paralan. Isang espesyal na klase sa karate ang gaganapin sa loob ng 3 buwan, kung saan imbitahan ang isang guro mula sa Pilipinas. Ipinaliwanag na ito ay isang extracurricular activity para sa pagpapalakas ng isip, pagtatanggol sa sarili, at pagpapalakas ng katawan. Sa simula, wala akong interes. Hindi ko kailanman naisip ang anumang ehersisyo maliban sa ballet. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, nagsimulang kumalat ang sismis sa mga babaeng estudyante. Ang guro daw ay napakabata at gwapo. Ano kaya ang pakiramdam ng Pilipinong lalaki? Ang maganong chismis ay naririnig sa iba't ibang sulok ng pasilyo. Si Zuzana, na naging malapit ko sa paaralan, ay mapilit akong inanyayahan. Wala ka namang ginagawa ngayon, Camila, sumama ka na lang para may ba ang hangin. Wala ka namang gagawin pagkatapos ng klase, di ba? Ang masalitang iyon ay tumama sa aking damdamin. Sa huli, napasya akong sumali sa klase. Sa unang araw, habang papunta ako sa gym, wala akong inaasahan. Naisip ko lang na mapapalipas lang ako ng oras. Malabo kong naririnig si Zuzana na masayang nag-usap sa tabi ko. Nang buksan ko ang pinto ngim, nanigas ako. Sobrang pamilyar sa akin ang mukha ng guro na nakatayo sa harap. Siya ang lalaking kumuha ng puyutan sa akin sa parke. Nakatitigan kami. Tila napansin din ako ng lalaki, ngunit hindi siya nagbago ng ekspresyon.
Hindi masabi ng buo, ngunit binati niya ang mga estudyante sa naiintindihang Polish. Magandang araw po. Ako po si Rafael. Sa sandaling iyon ang lahat ay nagkaroon ng koneksyon. Ang taong sinubukan ni Dahlia na nakawin ang bag ay ang guro na inimbita ang paralan. Sa wakas naintindihan ko rin kung bakit nawala ang aking magkasama. Si Rafael ay talagang tahimik. Ngunit kasabay nito, mayroon siyang kakaibang kabaitan. Hindi niya dinidiskrimina ang mga estudyante at seryoso siyang nakikipaugnayan sa lahat. Lalo na sa mga batang mahina sa ehersisyo, maingat niya itong binibigyan ng oras. Sa unang klase, nang matutunan namin ang pangunahing posisyon, kumilos ako ng may pag-ingat sa aking bukong-bukong. Agad na naging maayos ang porma ng ibang mga bata, ngunit ako lang ang hirap na hirap. Nakita ito ni Rafael at lumapit siya sa akin pagkatapos ng klase. Ayos lang po ba kayo? Mahina niyang tanong. Sumagot ako ng ayos lang. Ngunit mataman siyang tumingin sa aking galaw at agad na napansin, dati po ba ay nag-ehersisyo kayo? Balet maikli kong sagot. Tumango si Rafael. Nakuha po ba ang bukong-bukong niyo? Kailan po nangyari? Nagulat ako kung paano niya napansin ang lahat sa pamamagitan lamang ng aking paglalakad kahit hindi siya doktor. Matapos ang klase ng araw na iyon, pinigilan ako ni Rafael. Gusto niyo po bang turuan ko kayo ng stretching exercises para palakasin ang bukong-bukong niyo? Sa simula, tumanggi ako. Hindi pa ako handa na tumanggap ng pagtuturo mula sa ibang tao bukod sa ballet. Ngunit hindi siya sumuko. Iba po ito sa terapi. Kung palalakasin ang kalamnan, maiwasan din ang paulit ng pinsala. Nang makita ko ang kanyang seryosong ekspresyon, hindi ko na kayang tumanggi. Nang makauwi na ang ibang mga estudyante, ako at si Rafael lamang ang naiwan sa gym. Matapos niyang detalyadong tanungin ang kalagayan ng aking bukong-bukong, maingat na itinuro niya sa akin ang nga tamang ehersisyo. Sa karate, napakahalaga ng lakas ang paa, ang pagiging matataang bukong-bukong at tuhod ang pundasyon. Ang paliwanag niya ay tumpak at madaling intindihin. Nakakagulat, maraming bahagi ang nakakatukma sa pundasyon ang ballet. Sa unang ilang araw, pawang simpleng stretching exercises lamang. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong unti-unting nagbabago ang aking katawan. Laging mahinahon si Rafael at hinding-hindi niya ako pinilit. Kung masakit, sabihin niyo po kagad. Huwa niyo pong pilitin ang nasaktang bahagi. Malayong-malayo iyon sa magurong ballet. Dahil sa mundong iyon, natural lang natiisin ang sakit. Pakalipas ng halos isang linggo, may nangyari na hindi ka panipaniwala. Unti-unting nawawala ang hindi matata na pakiramdam sa aking bukong-bukong. Hindi masakit, ngunit mas matata na kaysa dati. Ang maahersisyo na itinuro ni Rafael ay tiyak na epektibo. Gumagaling po kayo. Malaki na ang ibinalik ng lakas ng kalamnan, sabi ni Rafael habang tinitiknan ang aking bukong-bukong. Labis akong natuwa sa mga salitang iyon, ngunit higit sa lahat, ang mismong oras na kasama si Rafael ang nakakagaan ng loop. Bagaman hindi siya masalita, kakaiba ang katahimikan na nakakapagpakalma. Maging nang hindi nausap, may mahinahong hangin na dumadaloy. Isang araw pagkatapos ng individual na pagtuturo, bigla akong nagtanong, bakit niyo po ako tinutulungan ng ganito? Medyo nagulat si Rafael. Ngunit pagkatapos, tahimik siyang sumagot, naintindihan ko po ang pakiramdam ng isang tao na nag-ehersisyo. Ang pakiramdam kapag nasaktan. Ang aking dibdib ay uminit sa mga salitang iyon, nasaktan din po ako dati, noon, walang nakakaintindi sa akin. Si Rafael ay dati ring atlet ng karate. Ngunit siya ay isang tao na nagbago ng landas dahil sa pinsala. Kaya ngayon ay nabubuhay siya bilang isang instruktor. Napatanto ko po noon na ang ehersisyo ay hindi lang napapalakas ng katawan, kundi napapalakas din ng isip. Pagdating ng ikatlong linggo, naging parang ibang tao ako. Malaki ang pagaling ng aking bukong-bukong, at lumakas din ang aking kalamnan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang aking puso. Naramdaman kong unti-unting kumukupas ang galit at kawalan ng paasa na aking dinadala. Isang araw pagkatapos ng klase, tinanong ako ni Rafael, gusto niyo po bang sumayaw ulit ng ballet? Saglit akong nawalan ng salita. Natatakot po ako. Natatakot akong masaktan ulit at natatakot akong muling maloko. Direkta kong sinagot. Tahimik na tumango si Rafael. Naintindihan ko po ang pakiramdam na iyan. Ngunit sayang naman kung susuko kayo sa pangarap niyo dahil lang sa takot. Nang gabing iyon, sa mahabang panahon, seryoso kong pinag-isipan ang tungkol sa ballet. Ang nasalita ni Rafael ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Sa pagtatapos ng 3 buwan na klase sa karate, araw-araw ay naging kapuspalat.
Ang klase na nasimula ako nang walang gana ay naging pinakahihintay kong oras. Natapos ang huling klase, at nanatili ako sa gym kahit umuwi na ang ibang nga estudyante. Gaya ng dati, naglilinis si Rafael. Ang isipin lamang na matatapos na ang lahat ng oras na ito bukas ay napabigat sa aking dibdib. Guro, gusto ko paposan ng turuan niyo ako nga ehersisyo para sa bukong-bukong. Ang sabi ko, hindi ito ang tunay kong gustong sabihin. Ngunit wala akong lakas ng loob. Medyo nagulat si Rafael, at pagkatapos ay ngumiti. Bibigyan ko po kayo eniga contact information. Huwag po kayong gimagatubiling tumawagi kung gimay kailangan kayo. Habang tinititigan ang numero na nakasulat sa isang maliit na papel, naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Kinabukasan, umuwi na si Rafael sa Pilipinas. Hindi ako nakapahatid. Alam ko mas masakit ang pamamaalam ko makikita pa kami. Nagpadala lang ako ng text message. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Salo ngang ilang araw matapos umalis si Rafael, labis na naging walang laman ang aking maaro. Ngunit ang iniwan niya sa akin ay tiyak na nabuhay sa look ko. Araw-araw, hindi ko pinalampas ang mga stretching exercises na itinuro niya. Tuwing paklubok na haraw, tahimik kong pinipikit ang aking mga mata at kumukukol na oras upang ayusin ang aking isip. Pagkalipas ng halos isang buwan, nabasa ko ang isang artikulo sa pahayagan. Matagal ko nang iniiwasan ang maganoong artikulo, ngunit nakakagulat na naging interesado ako. Balita tungkol sa isang maliit na pakis sa Krakow. Makuwento ng mga bagong mananayaw. Habang binabasa ko iyon, kumalabok ang aking dibdib. Talaga bang makakasayaw pa ako ulit? Pagkatapos ng ilang araw na paisip, isinumbong ko sa aking mga magulang. Gusto kong mabalik ulit. Naluha si inay, at matapos ang mahabang katahimikan, tumango si itay. Huwag kang pilitin, dahan-dahan lang, ayos lang. Nahahanap ako ng ibang studio ng pagsasanay at muling nasimula sa ilalim ng bagong guro. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na huwag magmadali. Sa unang ilang linggo, talagang mahirap. Ang magalaw na madali kong nagagawa noon ay hindi ko magawa ng maayos. Ngunit ang pagtitiyaga na natutunan ko mula kay Rafael ang bumuhay sa akin. Pagkalipas ng 2 buwan, unti-unting naalala ng aking mapa ang dating galaw. Ang lakas ng kalamnan at flexibility ay bumabalik. Higit sa lahat, bumalik ang pakiramdam na mapakakatiwalaan ko ang aking bukong-bukong. Dahil sa pagsasanay ni Rafael, naramdaman kong mas matatag ito kaysa dati. Ang aking unang pagtatanggal sa pagbabalik ay sa isang malinaw tablado. Sa isang taon akong lumayo sa tablado, kaya nanggingginig ang aking miyangga daliri sa kaba. Ngunit nang masimula ang musika at lumiwanag ang nga ilaw sa akin, biglang nawala ang takot. Hindi ito perpekto. Nagkaroon ng mapakakamali sa ilang bahagi, at hindi na ito kasing kislap ng dati. Gayunpaman, nang bumaba ang kurtina at umaling-awngaw ang palakpakan, hindi ko napigilan ang aking ngaluha. Ang kagalakan ng pagbabalik, ang pasasalamat sa mataong sumuporta sa akin, lahat ng iyon ay umapaw. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, napadala ako ng text message kay Rafael. Nakatayo na po ako ulit sa entablado, maraming salamat po, dumating ang sagot kinabukasan. Congratulations po, alam ko pong magtatagumpay kayo. Maikli lang ang makasalitang iyon. Ngunit ang makalitang iyon ay nakpainit sa aking puso. Mula nun, sa loob ng ilang buwan, unti-unti akong bumalik sa mundo ng sayaw. Sa pagtatapos ng high school, naibalik ko na ang aking kasanayan na malapit sa dating antas. Lumalapit na ang panahon para magpasya ng aking direksyon. Natural lang na nais ng aking mga magulang na pumasok ako sa isang kilalang European University ngang signing. Ang aking kakayahan ay sapat para makapasok doon. Ngunit ang aking puso ay nakatuon sa ibang lugar. Gusto kong sumubok ng bagong hamon sa Pilipinas, kung nasaan si Rafael. Palihim akong nagsimulang magsaliksik tungkol sa mga universidad sa Pilipinas. Sa Maynila, mayroong isang universidad ng sining na may mataas na reputasyon sa buong mundo sa larangan ng sayaw. Palihim din akong nagsimulang mag-aral ng Filipino. Sa hapunan ng anibersaryo ng kasal ng aking nga magulang, inilabas ko ang aking balak. Gusto kong magpatuloy sa isang universidad sa Pilipinas. Biglang nanahimik ang hapagkainan. Si Itay ang unang nagsalita. Pilipinas? Bakit biglaan? Ang edukasyon sa sayaw sa Pilipinas ay mas maulat kaysa sa inaasahan ko, sabi ko nag-atubili bago nagpatuloy. Gusto kong sumubok ng bagong hamon sa ibang lugar. Sa tingin ko kung mag-aral ako sa ibang kultura, mas magiging malawa ang aking pananaw. Naging matalas ang mukha ni Itay.
nakatanggap ka na ng pinakamahusay na edukasyon sa Poland, hindi mo na kailangang pumunta ng napakalayo sa Pilipinas. Iyon ang inaasahang reaksyon, ngunit hindi ako sumuko. Itay ang hinahangaan ko po noong bata pa ako, sinabi ko pagkatapos ng maikling pagtigil, hindi po si inay sa entablado. Medyo nangingini ang aking boses. Si inay po na masaya, nakangiti kasama si itay. Gusto ko rin pong magkaroon ng ganoong pamilya. Nawalan ng salita si itay. Tahimik na ngumiti si inay at bumulong, anak nga niya. Sa loob ng isang linggo, ipinakita ko sa aking nga magulang ang detalyadong plano. Impormasyon ng universidad, matrikula, gastos sa pamumuhay, at ang aking landas sa hinaharap. Lahat ay sinuri ko mismo. Hanggang sa huli, nakasimangot si itay. Ngunit sa palagay ko, naiparating ko ang aking sinseridad. Kung magsisika sa loob ng isang taon, umuwi ka kaagad. Nang sa wakas ay pinayagan ako, nanginginig ang aking dibdib. Bago ang aking patatapos, ang huling patatanghal ko sa Poland ay naging espesyal. Ang maguro na naalaga sa akin, ang makasama na kasama kong nasanay. Matapos ang pagtatanghal at habang tumatanggap nga bulala, nangako ako sa aking puso. Tiya akong unlat sa Pilipinas at balang araw ay may pagmamalaki ko ang sarili ko kay Rafael. Sa gabi bago ang aking pag-alis, napadala ako ng text message kay Rafael. Napasya po akong pumunta sa Pilipinas, nakapasa po ako sa isang universidad ng signing sa Maynila. Agad na dumating ang sagot, congratulations po. Kapag nakarating ka na sa Pilipinas, tawagan mo ako. Isang pangungusap lamang iyon. Ngunit hindi ko alam kung gaano kalaki ang suportang ibinigay niyon sa akin. Sa umaga ng aking papunta sa paliparan, huling tiningnan ko ang kalangitan ng Poland mula sa bintana aking kwarto. Malapit na akong tumayo sa ilalim ng ibang langit, puno ng paasa ang aking puso na muling makikita ko si Rafael. Mula nang bumaba ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, lahat ay bago. Ang amoy ng hangin, ang mga salita ng mga Pilipino, lahat ay naiba. Nang makuha ko ang aking mga bagahe at lumabas, bumulaga sa akin ang mga karatula sa Filipino. Medyo natakot ako, ngunit higit pa roon, nasasabik ako. Mula sa unang araw ng aking papasok sa universidad, marami ang nakatingin sa akin. Mayroon akong maputing balat at ginintuang buhok, at matangkad ako kaya tiyak nakapansin na pansin ako. Estudyanteng dayuhan ka po ba? Ilang estudyante ang lumapit at nakipausap sa akin sa unang araw. Lahat sila ay mabait at hindi naubusan ng patulong sa direksyon o paayos sa kainan. Ngunit ang aking isip ay puno ng ibang bagay. Sa unang gabi ko pabalik sa dormitoryo, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag at hinanap ang numero ni Rafael. Ang numero na matagal ko nang pinahahalagahan ng higit sa isang taon. Matapos maatubili ng matagal, sa wakas ay tumawag ako. Tumunog ang ringtone ng ilang beses, at isang pamilya na boses ang sumagot. Hello. Nang marinig ko ang boses na iyon, parang sasabo ang aking dibdib. Ako po ito. Naalala niyo po ba ako, Camila? Nang banggitin ang aking pangalan, halos maya ako. Opo, nakapunta na po ako sa Pilipinas. Ginoong Rafael, nasaan po kayo ngayon? Mari po ba tayong makita? Hindi ko mapigilan ang pagmamadali. Medyo na atubili si Rafael, ngunit itinuro niya sa akin ang direksyon ng dojo. Nang makarating ako sa harap ng dojo matapos sumakay ng ilang tren, narinig ko ang boses ng nga bata mula sa loob. Nang sumilip ako sa salamin, nakita kong si Rafael, na nakasuot ng gi, ay nagtuturo sa malilit na bata. Seryoso ngunit may mainit na ekspresyon. Ang kanyang paglapit at pagtulong sa isang batang nadapa. Ang kabaitan na nakita ko sa Poland isang taon na ang nakakaraan ay nandun pa rin. Nang matapos ang pagsasanay at umuwi na ang bata, binuksan ko ang pinto. Nakatitigan kami ni Rafael nang lumingon siya, parang huminto ang oras. Camila, talagang nakarating ka. Medyo nagulat ang boses niya, ngunit mas mahinahon kaysa isang taon na ang nakalipas. Ngunit ang kanyang mainit na tingin ay hindi nagbago, wala na akong balak mapaligoy-ligoy pa. Direkta kong sinabi ang salitang matagal ko nang gustong sabihin sa loob ng isang taon. Matanda na ako kaya gusto kong maging kasintahan mo. Marahil ay masyado itong diretsahan. Ngunit wala akong lakas na loob na makpalihoy-lihoy pa. Ganap na nanigas si Rafael. Unti-unting namula ang kanyang mukha. Bata pa po kayo, isang taon na ang nakakaraan, kaya hindi ko masabi. Ngunit ngayon, iba na. Ang pagdating ko rito ay dahil sa inyo, Ginong Rafael. Dahan-dahang naging seryoso ang ekspresyon ni Rafael. Mataman niya akong tiningnan at tahimik na nagtanong, seryoso po kayo? Opo, seryoso po. Matapos ang mahabang katahimikan, bahagyang ngumiti si Rafael.
Sige po, subukan nating dahan-dahan. Hindi lahat ay madali sa simula. May 7 taong agwat sa edad. Malaki rin ang pagkakaiba sa kultura. Ngunit ang pagkakaibang iyon ang napatangi sa relasyon naming dalawa. Laging mahinahon si Rafael at magaling siyang unawain ang aking mga damdamin. Maingat niyang itinuro sa akin ang pagkain Pilipino at kulturang Pilipino at sinamahan din niya ako sa pag-aral ng Filipino. Kapag nakakamali ako sa pagbigkas, madalas akong tawanan ng iba. Ngunit si Rafael lang ang laging tama ang nagtatama sa akin. Gusto ko ang kanyang kaseryosohan. Unti-unting naging maayos ang buhay ko sa universidad. Mas mataas ang antas ng mga klase sa sayaw kaysa sa inaasahan ko. At may kakayahan din ang mga estudyanteng Pilipino. Ang edukasyon sa Pilipinas ay lubhang naiba sa Poland. Marami akong natutunan sa sistematikong pamamaraan. Pagdating na ni 4 na taon, papalapit na ang aking pagtatapos. Inisip ko kung mananatili ba ako sa Pilipinas o pipiling ibang landas. Isang Biyernes ng hapon noon, nang bumisita ako sa dojo, pagkatapos ng pagsasanay, may mga batang ina na nakikipausap kay Rafael. May mga ngumingiti at nagbibiro pa nga. Guro, kung may oras po kayo ngayong weekend, nang marinig ko ang ganung boses uminit ang loob ko. Ito ang unang pagkakataong naramdaman ko ang matinding inggit. Matapos umalis ang nga ina, pumasok ako sa dojo. Gayang ngati, sinalubong ako ni Rafael. Ngunit aga ako nagsalita, mapakasal tayo, huminto ang kanyang paglilinis. 4 na taon na tayo makasama, wala kang balak panagutan ako. Kalahati ay biro, ngunit kalahati ay seryoso. Sa kaibuturan ng aking puso, desperado ako. Nakatulala lang si Rafael sa loob ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay tumawa siya. Camila, pakbabanta iyan, di ba? Oo, pakbabanta, tumawa rin ako, ngunit seryoso lang ang aking mamata. Pinigilan ni Rafael ang kanyang ngiti at hinawakan ang aking kamay. Sige po, magpakasal tayo. Sa isang salita na iyon, nawala ang lahat ng aking pangamba. Malugot akong tinanggap ng mga magulang ni Rafael. Pinili ng aking biyenan na babae ang aking barot saya, at nagulat ako sa aking sarili nang makita ko ang aking sarili sa salamin. Para kang tunay na Pilipinang asawa, ang masalitang ayon ng aking biyenan ay labis na nagpasaya sa akin. Ang problema ay si Itay sa Poland. Nang matanggap niya ang balita, agad siyang sumakay ng eroplano at dumating. Ikaw ay isang tao na dapat maging isang dakilang mananayaw. Susuko ka ba kapag napakasal ka? Direkta akong tumingin sa mga mata ni Itay at sumagot, Itay, noong bata pa po ako, hindi po si inay sa entablado ang hinahangaan ko. Patuloy akong nakatingin kay Itay, si inay po na masaya, nakangiti kasama si Itay. Gusto ko rin pong magkaroon ng ganung pamilya. Nanahimik si Itay. Tahimik na ngumiti si inay. Ilang araw pa katapos, hinarap ni Itay si Rafael at natanong ng maraming bagay. Buong katapatan na sinagot ni Rafael ang bawat isa. Pakiusap, alagaan mo ang aking anak, sabi ni Itay at iniabot ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, gumaan ang loob ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang aming kasal ay isang kombinasyon ng tradisyon ng Pilipinas at kultura ng Poland. Sa umaga, isinuot ko ang puting damit pangkasal at naganap ang seremonya. Sa hapon, nagbalit ako ng gown at nagkaroon ng kanuraning reception. Naging isang espesyal na araw iyon kung saan maganda ang pagsasama ng dalawang kultura. Sa arawang kasal, nakakagulat na si Itay ang pinakamaraming umiyak. Nang makita niya ako, naluha siya, at nang makita niya kaming makatabi ni Rafael, kinapos siya ng hininga. Talagang mukhang masaya ang anak ko. Nang makita kong pinupunasan ni Itay ang kanyang maluha, napuno rin ng damdamin ang aking dibdib. Ang aming buhay bilang maasawa ay payapa at masaya. Pinapatakbo ni Rafael ang dojo, at patuloy akong sumasayaw sa isang ballet troupe. Ginagalang namin ang trabaho ng isa't isa, at hindi siya nagrereklamo kahit late ako umuwi. Ang suporta ni Rafael na nagsasabing, ipinamamalaki ko ang iyong pagsisikap, ang pinakamatibay kong sandalan. Sa taglagas ng 2 taon, nakuha ko ang pangunahing papel sa pinakamalaking pagtatanghal ng sayaw sa Pilipinas. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa isang dayuhan, ngunit ito ay isang pakakataon na parang panaginip. Nang bumaba ang kurtina at umalingaw-ngaw ang palapakan, nakita ko si Rafael sa audience. Sa tabi niya ay ang aking biyenan, naramdaman ko na talaga akong nakabuo ng pamilya at namumuhay sa bansang ito. Di nagtagal, isang bagong pangarap ang lumitaw. Gusto kong magkaroon ng anak. Sa isang gabi ng paglalakad, tahimik akong nagsalita, Mahal, gusto ko na rin maging magulang. Nagulat si Rafael at huminto. Hinawakan niya ang aking kamay. Talaga po? Opo,
Gusto ko pa ring mapatuloy sa pagsasayaw, pero pangarap ko na rin ngayon ang maging ina. Ngumiti si Rafael ng malapat at niyakap ako. Matulungan po tayo. Ang kagalakan sa araw nga panganakan ng iming ana ay hindi mailarawan ng nga salita. Habang hawa ang mali na buhay, sinabi ni Rafael, kung magiging katulad mo rin ang batang ito, baka hindi kayanin ng puso ko. Mukha siyang kalahating naalala at kalahating nasasabik. Kung gayon ayos lang, palalakihin ko siya para makakilala siyang isang mabuting tao na katulad mo. Natawanan kami. Ngunit iyon ang totoo kong nararamdaman. Nang masimulang maglakad ang aming anak, muli akong bumalik sa entablado. Hindi na madalas tulad ng dati, ngunit gusto kong mapatuloy sa pagsasayaw. Nang bumaba ang kurtina sa aking patatanghal sa pagbabalik, nakita ko si Rafael at ang aming anak sa audience. Sa sandaling iyon, parang nabayaran ang lahat. Hindi na ako isang taong may iba't ibang mukha sa araw at gabi. Isa akong babae na pinili ang kanyang buhay, pag-ibig at kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang sariling nga kamay. Balang araw kung tatanungin ako nga aking anak, inay, paano po kayo nakakilala ni Itay? Sasabihin ko sa kanya ang buong mahabang kwentong ito, na kahit naligaw ng landas, kung hindi susuko, mahahanap ang sariling daan. Ang ordinaryong buhay na ito kasama si Rafael at ang aming anak ang pinaka-perpektong entablado para sa akin. Sa entabladong ito, gusto kong sumaya habang buhay.